The Philippine Showbiz List presents Daryl Yap versus Joey Lamangan and Cherry Pie Picache issue. Direk Joel versus Made in Malacanang. Noong July 21, 2022 sa launching ng ML at 50, isang event na binuo ng mga biktima ng martial law, binatikos ng batikang direktor na si Joey Lamangan ang pelikulang Made in Malacanang na isinulat at idinirect ni Daryl Yap sa ilalim ng Viva Films at Vince Sentiments. Ayon kay Direk Joel, isa umano siya sa naging biktima ng rehimeng Marcos, kaya ganun na lang ang inis niya noong nalaman niya na may lalabas na pelikula tungkol sa pamilya nito. Para sa kanya, ito ay isang pagsisikap na baluktutin ang katotohanan. Dagdag pa niya, tatapatan din umano niya ang Made in Malacanang ng isa ring pelikula. Hindi naman pinalampas si Direk Daryl ang mga hirit na ito ng bitiranong direktor. Sinagot niya ito sa pamamagitan ng Facebook page ng Vince Sentiments noong July 21, 2022 rin. Bagamat hindi niya nilagay sa Facebook post kung para kanino ito, ipinagpalagay na ng mga netizen na sagot niya ito sa maaanghang na binitawan ni Direk Joel. Nakasaad dito na malaki raw ang respeto niya kay Direk Joel. Maaari man daw na magkaiba ang kanilang perspektibo tungkol sa mga bagay-bagay pero nasa iisang industriya lang naman daw sila at kung gagantihan daw ni Direk Daryl si Direk Joel ng pagmamataas ang mga sinabi nito, magmumukha lang daw siyang nakikipag-away dito sa isa sa mga haligi ng industriya. Dagdag pa ni Direk Daryl na mainam na rin na paalalahanan niya si Direk Joel na hindi lang ito ang anak ng Diyos at bayan at hindi lang din daw ito ang may kwento na may kwenta. Kinontra rin niya ang sinabi ni Direk Joel na pera ng taumbayan ang ginamit para ma-produce ang Made in Malacanang. Pagtutuwid pa niya sa bitiranong direktor na Viva ang nag-produce ng MIM kung saan doon rin ito gumawa at patuloy na gumagawa ng pelikula. Hamon pa niya rito na kung tunay man daw ang pangkumbulsyon at paghihimagsik nito, yayain na raw nito ang iba pang nagsasabing katarantaduhan ang pelikula niya at huwag na raw magtrabaho sa Viva dahil kung pera nga ng taumbayan ang ginamit ay nakakahiya naman daw sa mga prinsipyo ng mga nangbabatikos. Animoy, nagpakumbaba naman si Direk Daryl bilang isa umano siyang baguhan lamang sa movie industry. Ibinuhos din ni Direk Daryl ang kanyang emosyon tungkol kay Direk Joel sa online show na The Interviewer, hosted by the King of Talk, Boy Abunda, na in-upload noong August 4, 2022 sa YouTube. Tahasang sinabi ni Direk Daryl na sakim si Direk Joel sa paraan ng pag-atake nito sa kanyang pelikula. Mataas umano ang paggalang niya kay Direk Joel dahil matagal na ito sa industriya at sa katunayan ay isa ito sa kanyang naging mentor. Tungkol naman sa mga sinabi ni Direk Joel na katarantaduhan, pagliliko sa katotohanan at paggamit ng pera ng bayan ng MIM, ayon kay Direk Daryl, noong una daw niya itong nalaman ay kinilig siya dahil nakaka-provoke na siya ng isang Joey Lamangan. Kilala umano niya ang veteranong direktor na very passionate patungkol sa martial law. Kaya naiintindihan niya kung saan ito nanggagaling. Pero dahil sa komento nito laban sa pelikula niya, nagbago ang pagtingin niya rito. Nagduda pa nga raw siya sa dahilan ni Direk Joel kung bakit ganun ang trato nito sa kanya at sa kanyang pelikula. Kung meron man daw na sinabing maganda si Direk Joel, ito'y noong sabihin nitong papanoorin niya ang pelikula niya. Nag-react din si Direk Daryl sa pahayag ni Direk Joel tungkol sa paggawa ng isang pelikula para kontrahin ang kanyang matagumpay na pelikulang Made in Malacanang. Sa Facebook, muling ibinahagi ni Direk Daryl ang isang art card na naglalaman ng quote ni Direk Joel na parang the last 72 hours din pero sa punto de vista ng isang ordinaryong pamilya bago umalis ang mga Marcos. Itinuring naman ito ni Direk Daryl na ultimate kilig. Dagdag pa niya sa kanyang caption na kung dati raw ay ang mga gawa ni Direk Joel ang nagbibigay sa kanya ng inspirasyon, ngayon ay nakapattern na pala sa kanyang mga gawa ang mga gagawin nilang pelikula. Hirit pa niya sa caption para sa kampo ni Direk Joel ay, "Good luck po." Oras di Peligro versus Martyr or Murderer. Magtatapat naman sa March 1, 2023 ang Oras di Peligro ni Direk Joey Lamangan at Martyr or Murderer ni Direk Daryl Yap. Pahayag ni Direk Joel, dati raw ay February 2022 ang nakatakdang showing date ng Martyr or Murderer, ngunit binago nila ito at ginawang March 1.
kung saan katapat ng pelikula niyang Oras di Peligro. Dagdag pa na pahayag ni Direk Joel ay sina Daryl raw ang tumatapat at hindi sila. At ibig sabihin daw nun ay napaka-importante ng pelikula niyang Oras di Peligro kaya pilit na tinatapatan at takot nga raw ang kampo ni Direk Daryl. Cherry Pie Picache versus Daryl Yap. Ibinunyag naman ni Cherry Pie na gusto niyang bumida sa isang pelikula na ididirect ni Daryl Yap kung hindi ito sinungaling. Nilinaw ni Cherry Pie sa one-on-one interview sa ilang media na hindi personal ang galit niya kay Direk Daryl. Tinanong pa ng veteranang aktres kung may konsensya pa ba ang kontrobersyal na direktor. Marami ang nagulat dahil ito ang unang beses na narinig mula kay Cherry Pie ang ganong katapang na pahayag. Nang tanungin si Cherry Pie kung kilala niya ba ang small but terrible na director, sumagot siya ng parang hindi. Sa pamamagitan ng Facebook, sinagot naman ni Direk Daryl ang tanong ni Cherry Pie kung may konsensya pa ba siya. Patanong din ang sagot ng kontrobersyal na direktor. Alin ba daw sa mga eksena ng MIM at MOM ang hindi totoo dahil ang MOM ay ini-edit pa ng direktor. Tanong din niya kung napanood ba ng aktres ang MIM at saan daw doon ang kasinungalingan. Pinuri pa niya ang napakahusay na pag-arte ni Cherry Pie noon, pero ngayon lang ay parang na-OA-han na siya rito, lalo na noong umiyak si Cherry Pie sa kampanya ni dating VP Leni Robredo. Tinawag pa niya itong parang CEO ng isang pyramiding company na sumisigaw. Sa huli, may seryosong tanong si Direk Daryl sa veteranang aktres at binanggit nito ang tungkol sa pagpapatawad nito sa salarin sa pagpatay ng kanyang ina. Ani Direk Daryl, napanood ko kasi kung paano mo pinatawad ang pumatay sa nanay mo. Ang pagsabi mo ng magagandang bagay patungkol sa pagtanggap at pagbibigay katwiran sa mismong kriminal na pumatay sa nanay mo, naisip ko. Yung pumatay sa nanay mo, nayakap mo, sigurado kang may kabutihan sa kanya? Ako, na gumagawa lamang ng pelikula na dahilan kung bakit kayo may pelikula. Ako ang tinatanong mo kung may konsensya? Pahabol pa ni Direk Daryl sa kay Cherry Pie na wag raw itong mag-alala dahil wala naman daw siyang deklarasyon na gusto niya itong makatrabaho. Direk Daryl, tinawag na sinungaling sina Direk Joel at Cherry Pie? Sa media conference ng pelikulang Martyr or Murderer noong February 20, 2023, walang pakundangang tinawag na sinungaling ng controversial director na si Daryl Yap, ang veteran filmmaker na si Joel Lamangan at ang award-winning actress na si Cherry Pie Picache. Pagkatapos ng MediaCon ng Martyr or Murderer, lumapit si Direk Daryl sa ilang miyembro ng press at mga vloggers at sinabing isahang pagsagot na lang ang gagawin niya sa lahat na nanghihingi ng reaksyon niya sa kinasasangkutang kontrobersya. Ani Direk Daryl, hindi daw siya pwedeng sipa-sipain na lang. Paulit-ulit niya raw sinasabi sa kanyang sarili na kaka-opera lang ni Direk Joel noong December para hindi na lumalala pa ang kontrobersya. Ngunit hindi nga raw tumigil ito. Mensahe niya kay Direk Joel ay sana daw hindi ito magsinungaling na sila ang tumapat sa pelikula nito dahil ito ang tumapat sa kanila. Kung hindi man daw matanggap ng ego ni Direk Joel ang isang Daryl Yap lang ang tatapatan niya, problema na daw yun ng veteranong direktor. Buwelta naman ni Direk Daryl kay Cherry Pie, nanood daw siya bago ang MediaCon ng MOM ng Tanging Yaman dahil gustong-gusto niya ito at para lang makapagpigil siyang pagsalitaan ito ng masasakit na salita. Ang kaibahan lang ni Cherry Pie sa karakter niya sa Tanging Yaman ay hindi siya iniwan ni Edo Manzano na asawa niya sa pelikula. Patuloy pa niya, sana raw yung natitirang panahon ni na Direk Joel at Cherry Pie sa mundong ito ay wag nilang gamitin para magsinungaling. Dapat daw ay mag-meeting silang dalawa kung paano nila ipopromote ng marangal ang pelikula nilang Oras di Peligro dahil hindi raw ginagamit nila Direk Daryl at ang pelikula nilang Martyr or Murderer ang mga pangalan ni na Direk Joel. Hindi nga raw nila minimension ang pangalan ng dalawa sa sarili nilang press con. Anya, stop this Jurassic form of promotion. That's the only and the last statement that I will deliver. Don't you dare malign my bosses. All the money that was produced here were all from hard work. Viva is not like that. Senator Amy is not like that. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video.
I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!